Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang sigalot sa Senado makaraang agawin ang mayorya sa quorum na binubuo lamang ng 12 senador nitong mga nakaraang linggo. Matatanda ang bago nito ay nauwi sa deadlock ang numero sa Senado kung saan 11 ang senators sa mayorya at 11 din sa minorya. Ito ay matapos maaresto ang isa sa 24 na senators at ang isa naman ay nagtatago sa warrant of arrest. Kaya hindi makapag-session ng Senado sapagkat kinakailangang dumalo sa plenaryo ang majority o lampas kalahati ng kabuuang bilang ng senators. Sa kasong ito na ang bilang ng senators ay 11 at 11 din sa kabila ay magkakaroon lamang ng tinatawag na quorum kapag may dumating pang isang senador. At dito nga ay dumating si Chis Escudero at naging 12 ang attendance sa Senado kaya nagkaroon ng quorum base sa interpretasyon ng kasalukuyang mayorya na kaalyado ng Pangulo ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang problema sa numerong 12? Wala namang problema sa usaping quorum. Tama, may quorum na dahil mas madami na sa 11 na senators ang 12 na kabila. So pwede nang mag-session ng Senado dahil may quorum na. Pwede na nilang gawin ang trabaho nilang magpasa ng mga batas. Pero ang pagkakaroon ng quorum ay hindi ibig sabihin pwede mo nang agawin ang liderato ng Senado. Malinaw na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan ng 13 na boto ng mga senators upang mapalitan ang kasalukuyang Senate President. Ang 13 na ito ay absolute. Ibig sabihin kahit naaresto o nakulong ang isa sa mga senador ay hindi nagbabago ang requirement na ito na 13 na boto. Dahil ito ay nakabase sa orihinal na dami ng mga senador na 24 na inihalal noong panahon ng halalan. At ang majority nito ay dapat lampas sa kalahati which 13. Ang usaping quorum ay iba sa botohan sa pagpili ng bagong Senate President. Hindi nababawasan ang bilang ng mga senador maliban lang kung namatay, nag-resign or na-expel officially sa Senate ang isang senador. Pwedeng magkaroon ng quorum dahil lamang sa mas madami na ang senador na within the coercive power ng Senate na present kaysa sa mga wala sa Senado. Pero hindi ito sapat para magtanggal at palitan ng isang Senate President. Subalit dahil sa pagmamalabis sa kapangyarihan ay pilit binabali at nilalapastangan ng mga senador na kaalyado ng administrasyon ang saligang batas upang maituring na majority ang 12 lang na senador. Ito ay dahil alam nila na kahit ano ang gawin nilang pagmaniobra sa ating constitution para sa advantage ng administrasyon ay alam nilang susuportahan ito ng Pangulo. At kahit ano ang sabihin ng administrasyon ay nagiging tama sa mata ng maraming mangmang na Pilipino. At nang hirangin nga si Gatchalian na acting Senate President sa botong 12 ay nagsalita agad ang palasyo na kinikilala nilang Senate President si Gatchalian na binoto lamang ng 12 at hindi na si Cayetano na binoto ng 13 na senador. Ito ay lantarang kawalan ng hustisya dahil sa pangbrabrezo ng mga kaalyado sa liderato ng Senado sa suporta ng Pangulo sa palasyo. At ito ay ginagawa upang maprotektahan ng Pangulo na itinuturo ng maraming testigo na mastermind sa malawakang nakawan ng flood control funds. At desperado ang mga kaalyado ng administrasyon dahil alam nilang pag hindi nagtagumpay ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado ay tiyak na makakatakbo ito bilang vice-presidente sa susunod na halalan, at tiyak na mananalo ito at makukulong si Bongbong Marcos dahil sa pagnanakaw ng flood control funds. At ngayong araw nga ay tuluyan ng lumipat ang isang senador sa administration block at naging 13 na sila. Muling nanganganib ngayon na maluso ang isyu ng malawakang nakawan ng flood control funds na halatang determinadong i-whitewash ng bagong mayorya na ito ng mga alip-ores ni BBM. Halos trilyones pesos ang pinag-uusapan na nakaw na pera dito. Subalit imbis na pakinggan ng sangkatutak ng mga testigo tulad ng 18 na ex-marines, ay sila pa ang inimbestigahan ng NBI na halatang partisan at sunod-sonoran ng presidente na siyang tinuturong mastermind sa nakawang ito. Kapag ito ay nangyari ay tuluyan ng mawawala ang hustisya na hinahangad ng mga Pilipino, at ang epekto ng paghimod ng pondo na ito ng flood control ay paghahati-hatian ng mga pobreng Pilipino sa susunod na tag-ulan.